Isang Canadian na nasa wanted list ng US Immigration and Customs Enforcement ang pinaghahanap ngayon ng mga pulis dahil sa pinapatakbong illegal na online gaming company sa Makati. Ayon sa dating empleyado ng kumpanya, sa Cagayan daw nakuha ng naturang gaming company ang lisensya nito. Matatanda ang sinabi kahapon ni Senador Miriam Defensor Santiago na posibleng inaabuso ng mga questionabling gaming company ang lisensyang ibinibigay sa kanila ng Cagayan Economic Zone Authority o CEZA. May report si Sandra Aguinaldo. Aba, ang galing. Global gambling lord na siya ngayon. Isa ito sa mga ibinansag ni Senador Miriam Defensor Santiago kay Senador Juan Ponce Enrile. Iniugnay ni Santiago sa Enrile sa Cagayan Economic Zone Authority o CEZA na nabigyan daw ng kapangyarihan sa ilalim ng batas na magbigay ng lisensya sa online gaming companies. Sabi pa ni Santiago, ang CEZA ay pinamumunuan ng pamangkin ni Enrile na si Jose Marie Ponce. Ilang beses namin tinawagan ng opisina ng CEZA pero wala raw doon si Ponce at wala rin otorisadong magsalita. Sa kanyang speech, pinatamaan din ni Santiago si Senador Serge Osmeña, chairman ng Subcommittee B ng Senate Finance Committee. Sabi niya, binawasan ni Osmeña ang budget ng CEZA ng 800 million pesos pero nang pakiusapan ni Enrile, ibinalik ito ni Osmeña. May paliwanag naman dito si Osmeña. They said that this was subject of a contract that had been won by a private firm in 1999. Sabi ko, ito na lang gawin natin. Maglagay tayo ng kondisyon that the new budget must be subjected to the presented and given approval by NEDA. Pero sa manifestation, Enrile kahapon, ipinagtanggol niya ang CEZA. Wala rin daw siyang masamang intensyon. I have no interest there except to develop the place in order to give jobs to the people where I came from. Babala pa ni Santiago, posibleng maabuso ng mga questionabling gaming company ang lisensyang ibinigay sa kanila. Kamakailan nga, ni-raid ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang ilang opisina ng isang online gaming company na pag-aari umano ni Calvin Wilson Air, isang Canadian na nasa listahan ng wanted ng US Immigration and Customs Enforcement. Ayon sa CIDG, bukod sa wanted si Air, may impormasyon silang tumatanggap din umano ng taya mula sa Amerika ang kumpanya kahit bawal ito. Sabi ng isang dating empleyado ng kumpanya, sadyang mahirap bantayan ang aktibidad ng mga gaming operator matapos sila makakuha ng lisensya. I think it's impossible for them to monitor all the operations in detail. What they need to be very fast on is if they see that the operators are not performing or delivering what they want, they should be very quick on canceling or terminating licenses. That's what I think they should do. Sinabi rin niyang matapos makakuha ng lisensya sa Cagayan, dapat sanay nasa Cagayan ang kanilang main operation pero nakapag-ooperate din sila sa ilang building sa Makati City. Ayon naman sa Makati City Government, kung nag-ooperate ang mga online gaming company sa syudad ng walang sapat na dokumento, maaari nila itong ipasara. Sandra Aguinaldo, GMA News.